May kakaiba akong nadiskubre sa pagkababae ng bunso kong anak, pero mas malala pa pala ang malalaman ko nung nasa hospital na kami. Hello, Madam Raki. Sana ma-post mo po ito sa page mo para maging awareness sa lahat ng mga magulang na manunood mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Ruby. May dalawa akong anak sa una, kung kinasama at parehas silang babae. Masyado kasing batugan at lulong pa sa bisyo. Kaya napagpasyahan kung makipaghiwalay na dahil walang mangyayari kung iaasa ko sa kanya ang pamilya namin. Years ago, nakilala ko nga itong live-in partner ko ngayon. Itago mo na lang siya Madam Raki sa pangalang Danilo. Awa ng Diyos, pareho kaming may maayos na trabaho. Sa schedule naming dalawa, minsan siya ang naunang umalis. Minsan ako, depende na sa work schedule ko tuwing cut-off. Ang live-in partner ko naman ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. But on in all, halos maghapon talaga kaming wala sa bahay. Kaninang alas 11:30 ng umaga, nag-break ako for lunch at sabi ko sa team leader namin na malilate ako dahil uuwi ako sa bahay namin. May lagnat kasi ang panganay ko. Habang nasa work ako, hindi talaga ako mapalagay. Parang may kung anong nagtutulak talaga sa akin na umuwi ka agad. Kaya dali-dali akong umuwi. Pagdating ko sa boarding house namin, kumatok agad ako. Pero ang tagal pa bago may nagbukas ng pinto. Nakalimang katok pa siguro ako bago nabuksan. Inisip ko na baka tulog lang silang lahat. Lolo pala nila ang nagbabantay sa kanila, tatay ng live-in partner ko. Nang makapasok na ako, nagtataka ako dahil nakahiga lang ang mga anak ko sa kama at gising naman sila. Ang unang napansin ko talaga ay ang bunso kong anak. Wala siyang short at basang-basa rin niya. Kaya agad akong lumapit at pinunasan siya. Sabi ng lolo nila, umihi lang daw siya. Pero nang hawakan ko, naamoy ko na amoy iyon ng sperm ng lalaki. Kaya tiningnan ko agad ang anak ko. Alam mo Madam Raki, bagong-bago pa yung sperm. Buo-buo pa yung mga puti na umabot hanggang sa likuran ng anak ko. Agad kong tinanong ang lolo nila kung ano yun at bakit may ganoon sa ari ng bata. Ang tanging sagot niya lang ay ihi lang daw yun. Hindi siya sa akin pwedeng magsinungaling dahil hindi naman ako ignorante sa ganoong bagay para hindi malaman kung ano talaga yon. Sa ikinilos niya halatang naiilang siya. Noong oras na yon, hindi ko na talaga alam ang gagawin at bigla na lang abog ang luha ko. Pinunasan ko yung ng anak ko at sabi niya masakit daw yon. Hindi na ako nagdalawang isip na dalhin agad siya sa hospital para ipacheck kung ano ba talaga ang nangyari. Isinama ko na din ang panganay ko dahil mahirap na kapag iniwan ko siya kasama ang kanyang lolo at noong nasa public hospital na kami, sabi nila, hindi daw maibibigay ang resulta kapag wala pang police request or blotter. Pero gusto ko na talagang malaman, ganito ba talaga ang batas? Gusto ko nang malaman agad ang resulta ng ginawang check-up sa anak ko. Pero sabi ng hospital, kailangan muna nilang iakyat yon sa mga pulis. No choice, kaya naghintay pa ako kinabukasan. Hindi muna kami umuwi ng mga bata sa bahay nung araw na yon dahil sobra talaga akong natatakot, maraming gumugulo sa utak ko. Nagpaalam naman ako sa live-in partner ko na may emergency lang kako sa bahay ng kapatid ko kaya kailangan kong magpalipas ng gabi sa kanila. Sinabi ko din na dinala ko ang mga bata para makita na din nila yung mga pinsan nila doon. Pagdadahilan ko lang para hindi siya mag-alala. Pumayag naman siya at nagbilin na lang na mag-ingat kami. Kinabukasan, bumalik kaagad kami ng mga bata sa hospital. At alam mo ba, Madam Raki? Totoo ang kutob ko. Hinalay nga ng lolo nila ang anak ko. Sobrang sakit noon para sa akin bilang ina nila. Yung taong pinagkatiwalaan namin, ang siya pa mismong sumira sa buhay ng bunso ko. At alam mo, Madam Raki, kung ano pa ang mas masakit? Umamin din sa akin ang panganay kong anak na ginawa din daw yun sa kanya ng lolo niya. Lagi daw yun kapag wala kami sa bahay. Pinapaliguan lang daw sila agad ng lolo nila kapag tapos na yung panghahalay sa kanila. Isipin niyo yun, Madam Raki. Hindi lang isa ang biktima sa nangyaring panghahalay sa mga anak ko, kundi dalawa sila. Para na akong mababaliw sa kakaisip, Madam Raki. Sobrang sakit dahil ginamit ang pagiging inosente ng mga bata ng isang demonyo. Agad na ayos ng mga pulis ang warrant of arrest sa tatay ng live-in partner ko. Kasama ko ang mga pulis noon na nagpunta doon sa tinutuluyan namin. Nagulat pa siya noong nakita niya ako na may kasamang pulis. Hindi naman na siya nalaban kaya agad siyang pinusasan ng mga pulis. Thanks God pa rin dahil hindi siya tumakas noong araw na umalis kami. At ngayon nakakulong na siya. Sinabi ko sa live-in partner ko ang lahat. At maging siya ay nabigla sa nalaman niya. Pinakiusapan pa niya ako. Naiurong na lang ang demanda at paaalisin na lang daw namin ang ama niya sa bahay. Pero bilang ina, ako pa rin ang masusunod at wala siyang magagawa. Itinuloy ko pa din ang pagdedemanda. Sa ngayon patuloy pa rin ang hearing namin
At hindi ako makakapayag na hindi niya pagbayaran ang ginawa niya sa dalawa kong anak. Nahahati naman ang atensyon ng live-in partner ko sa amin at sa tatay niya. Wala din naman siyang magawa dahil mali naman talaga ang ginawa ng kanyang ama. Kaya para sa lahat ng mga magulang na makakapakinig ng kwento kung ito, please, kung kaya nyo naman magkaroon ng income na nasa bahay lang, much better dahil mababantayan nyo pa ang mga anak nyo. Now, kung ang trabaho nyo naman ay malayo sa mga anak nyo, iwanan nyo sila sa mapagkakatiwalaang tao gaya ng nanay nyo or kapatid. Pero kung okay naman ang income ng mga partner nyo, mas maganda kayo na lang mismo ang mag-alaga sa kanila dahil aanhin nyo naman ang magandang trabaho at sweldo kung mapapahamak naman ang iyong sariling pamilya. At sa nangyari sa akin, sobra talaga akong nagsisisi na sana ako na lang ang nag-alaga sa kanila. Muli lagi sana tayong maging wais sa pagpili ng mga taong pagkakatiwalaan natin dahil kung minsan, kung sino pa yung pinagkakatiwalaan mo, siya pa ang palihim na sisira sa buhay mo. Maraming salamat po Madam Rocky sa oras mo sa pagbabasa ng kwento kung ito. God bless po sa ating lahat.